Ano nga ba ang rapture? At ano ang mangyayari pag naganap ito? Handa ka na ba kapatid sa rapture na mangyayari? 1 Corinthians chapter 15 verse 51 hanggang 52. Ngunit makinig kayo, dahil may sasabihin ako sa inyo na isang lihim. Hindi lahat sa atin ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan. Sa isang iglap, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trumpeta, at sa pagtunog ng trumpeta ay muling bubuhayin ng mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok. At tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. Maraming nagtatanong, nalilito, naku-confuse, ano ba ang mauna? Tribulation or rapture? Ang rapture ay first part ng second coming, hindi pa siya magpapakahayag, sa alapaa pa lang. At yung mga mananampalataya nagtatanong, ano ang mauna? Rapture o tribulation? Madalas naririnig nyo po ito sa pangangaral ng mga pastor, ng mga missionary, ng mga evangelist, ng mga preacher na merong rapture na mangyayari. At bago po tayo maghanda mga kapatid sa rapture, alamin natin kung ano ang ibig sabihin ng rapture. Sa maniwala kayo o sa hindi, ang propesiya sa Biblia ay tiyak na magaganap, sapagkat ang salita ng Panginoon ay maaasahan at mapanghahawakan. Ang rapture po mga kapatid sa Greek word is harpazo. Sa English po, caught up or taken away. At sa Tagalog po ang ibig sabihin ng taken away or caught up, pagdagit o pagkuha. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 hanggang 17, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos, at ang namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. Sa gayoy, makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Ayon po sa bersikulo, ang mga namatay sa paglilingkod kay Kristo or nandoon po sa lupa na nakalibing, kukunin po at pupunta po sa alapaa. Pagkatapos po nun, ang mga natitira pang buhay na nanampalataya sa Panginoong Hesus ay dadagitin, kukuhanin, aagawin ang sabi ng bersikulo. Sa Tagalog po doon natin nakita yung pagdagit, pag-agaw, pagkuha. At sa English version po, dito po natin makikita yung salitang rapture po mismo. Yung salitang caught away or taken away. Ang sabi po ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 hanggang 17 ng Amplified Version, for the Lord Himself will come down from heaven with a shout of command, with the voice of the archangel, with the blast of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain on the earth will simultaneously be caught up or raptured together with them resurrected ones in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will always be with the Lord. Kaya yun po yung rapture na nakalagay sa Bible. Ito po ay magaganap. Sa ayaw at sa gusto po natin mga kapatid, ito ay magaganap. Hindi man maniwala ang iba, ito po ay totoong mangyayari at magaganap sa sangkatauhan na ang Panginoong Hesus ay darating sa pangalawang pagkakataon. Kapag sinabi ang Panginoong Hesus ay darating sa pangalawang pagkakataon, yung unang pagpaparito ng Panginoong Hesus, pag siya po ay ipinanganak sa pamamagitan po ng Birheng Maria. At sa pangalawang pagkakataon po, dito po magaganap yung rapture. At ang rapture po na mangyayari ay magaganap sa huling panahon. Hindi po nagsabi ang Biblia o ang Panginoong Hesus mismo ng eksaktong oras, panahon, taon at pagkakataon. Pero ito po ay magaganap sa huling panahon. Ang huling panahon po na yon, panahon po natin. Marami na po ang nagsabi na darating ang Panginoon. Panahon pa lang po ng mga unang mananampalataya. Pero hindi pa rin dumadating ang Panginoong Hesus. Lagi po natin tatandaan na raw sa Diyos ay 1,000 taon sa atin. Kung napakahabang taon na po para sa atin at napakahabang panahon na, sa Diyos po, maiksi pa lang po yan mga kapatid. Totoo pong magaganap ang rapture. Maniwala man tayo o hindi, magaganap po ito. Sapagkat ang unang pagpaparito ng Panginoong Hesus nung siya ay nagkatawang tao, ipinangako at pinapisay po iyan ng mahabang panahon. At nangyari po 2,000 years ago. At sa pagdating ng Panginoong Hesus sa pangalawang pagkakataon na tinatawag na rapture, asahan po nating mangyayari ito. Sinabi ng Biblia na katulad sa panahon ni Noe, mangyayari po ang rapture. Sabi po ng Matthew chapter 24 verse 38 hanggang 40, sapagkat kung paano sa mga araw na iyon, bago bumaha, sila'y kumakain at umiinom at nag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko, at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Ay gayon din naman ang pagdating ng Anak ng Tao. Kaya may 2 taong pupunta sa bukid, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Alam na alam po natin nangyari sa panahon ni Noe.
Napakaraming warning na po mga kapatid ng pinasabi ng Panginoon, pero sinantabi at sinawa ng bahala po ng mga tao ito. Dumating ang baha, natira lang po ang pamilya ni Noe na naligtas doon sa judgment ng Panginoon. Ganun din po ang mangyayari mga kapatid sa rapture. Marami po ang mga nangangaral ng kaligtasang nagmumula sa Panginoong Hesus, at ito'y pinagwawalang bahala ng maraming tao. Pero tiyak na mangyayari po ang rapture sa panahon na hindi natin inaasahan, tulad na nangyari sa panahon ni Noe. At ito po yung mangyayari sa rapture. Ang sabi ng Luke chapter 17 verse 34 hanggang 35, sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon, kapag may dalawang natutulog na magkatabi, maaaring kunin ng isa at iiwan ng isa. Dito po sa verse 34 ng Luke na binasa natin, pwedeng natutulog, dumating po ang Panginoon at mag-rapture. Ang katotohanan po dito, merong matitira at merong kukunin. Ang sabi rin po ng verse 35, sa dalawang babaeng magkasamang nagigiling, kukunin ng isa at iiwan ng isa. Sa verse 35, sinabi naman po dito na pwede ring dumating ang Panginoong Hesus or maganap ang rapture sa panahon na nagtatrabaho tayo. Merong kukunin na isa at merong maiiwan na isa. Yun ang katotohanan na magaganap po mga kapatid. Marahil marami po tayong tanong about sa rapture, pero yung mga pinag-aralan po natin mga kapatid ay maging linaw po sa atin. Darating ang Panginoong Hesus sa pangalawang pagkakataon na hindi natin inaasahan. May mga sign po na sinabi ang Panginoon in the last days. Sa panahon po natin ngayon, pwede nang dumating ang Panginoong Hesus. Kaya po tayo maging handa. Sapagkat meron pong makukuha, merong maiiwan. At tayo po nawa ay makuha. Huwag tayong papayag na yung mga mahal natin sa buhay at yung mga kakilala natin, kaibigan natin ay hindi alam na ang Panginoong Hesus ay darating sa pangalawang pagkakataon. Kailangan po nilang maligtas din mga kapatid. Kaya po patuloy po tayong mangaral ng salita ng Diyos, sapagkat sa isang kisap mata darating ang Panginoon, in a twinkling of an eye. 1 Corinthians chapter 15 verse 51 hanggang 52. Ngunit makinig kayo, dahil may sasabihin ako sa inyo na isang lihim. Hindi lahat sa atin ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan sa isang iglap, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trumpeta, at sa pagtunog ng trumpeta ay muling bubuhay ng mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok. Tayong mga buhay, bibigyan din ng bagong katawan. Nakasaysay sa Revelation, ang kapighatiang hindi pa nararanasan ng mundo, at once na maranasan ng mundo ito, ay hindi na muli pang mararanasan. Ito yung magaganap na 7 years of tribulation na kung bakit kinakatakutan ng mga tao dahil ibubuhos ng Diyos ang kanyang puot at ang kanyang galit sapagkat sukdulan na ang ginawa ng kasalanan ng Satanas at ng demonyo kasama ng Antikristo at huwad na propeta. Kung gusto mo malaman kung ano yung Great Tribulation, naglabas po ako ng vlog ng buong pag-aaral po patungkol po sa Revelation na sinasasay ng Great Tribulation, yung 7 seal, 7 trumpets at saka 7 bowls. Matuto at ma-inspire po tayo sa mga video na i-release po na yan. Maraming nagtatanong, nalilito, naku-confuse, ano ba ang mauna? Tribulation or rapture? Yung mga mananampalataya nagtatanong, ano ang mauna? Rapture o tribulation? 1 Corinthians chapter 15 verse 51 hanggang 52. Ngunit makinig kayo, dahil may sasabihin ako sa inyo na isang lihim. Hindi lahat sa atin ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan. Sa isang iglap, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trumpeta, at sa pagtunog ng trumpeta ay muling bubuhayin ng mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok. At tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. Yan yung kinakatakot ng mga tao sa pagtunog ng trumpeta. Dahil once na tumunog ang trumpeta, dyan na po maglalaho yung mga mananampalataya. Naglabas po ako ng vlog kung bakit natatakot ang mga tao na kumalat po yung mga kakaibang tunog na animoy trumpeta sa kalangitan at akala nila nag-rapture na po. Dito pinaniniwalaan ng mga mananampalataya dahil nga hati ang paniniwala sa rapture yung mid-tribulation na tinatawag. Ang mid-tribulation, meron munang 3.5 years na magaganap na tribulation. Pagkatapos ng 3.5 years na magpapakilala ang Antikristo, saka dadagitin yung mga mananampalataya. Diyan po yung paniniwala ng ibang mananampalataya na yung mid-tribulation saka magkakaroon ng rapture. Sa 7 years of tribulation, nahati ito sa dalawa. Yung 3.5 years, yan yung magpapakilala ang Antikristo. Marami siyang madadaya, marami siyang malilinlang. Pagkatapos po niyan, saka magkakaroon ng matinding kapighatian. Yung 3.5 years po yung kalahati. Diyan na yung matindi. Yung dula na po, Great Tribulation na po talaga yan. After ng 3.5 years na peace, pinaniniwalaan ng mga mananampalataya, diyan magkakaroon ng rapture.
yung mid-tribulation. Saka palang ibubuhos yung Great Tribulation, matinding kapighatian na natitira pang 3.5 years. Yan yung pinaniniwalaan sa mid-tribulation. Mararanasan mo na yung 3.5 years na peace na yung pandaraya ng Antikristo, saka palang magra-rapture. Kasi yung Daniel chapter 7 verse 25, ito yung sinabi. Basahin po natin. Magsasalita siya laban sa kataas-taasang Diyos at uusigin niya ang mga banal ng Diyos. Sisikapin niyang baguhin ang mga pista at kautusan. Ipapasakop sa kanya mga banal ng Diyos sa loob ng 3.5 taon. Ito naman yung isang pinaniniwalaan ng mga mananampalataya, yung post-tribulation. Naranasan yung 3.5 years, naranasan din po yung 3.5 years na Great Tribulation. Naranasan lahat ng mga mananampalataya dahil yung matinding kapighatian, nararanasan na raw natin sa panahon natin. Pinaniniwalaan nila ang post-tribulation sapagkat maririnig daw po yung huling pagtunog ng trumpeta. Kaya mararanasan yung 3.5 years na false peace na nagpakilala ang Antikristo at mararanasan din daw po yung 3.5 years na Great Tribulation. Maririnig muna yung huling trumpeta, yung huling pagtunog ng trumpeta na binasa natin doon sa 1 Corinthians. Sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng trumpeta, at sa pagtunog ng trumpeta ay muling bubuhay ng mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok. At tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. So hayaan mong basahin natin ang Revelation na sinasabi kung bakit maraming naniniwala sa post-tribulation din. Revelation chapter 13 verse 7. Hinayaan din ang halimaw na makipaglaban at talunin ang mga pinabanal ng Diyos. At binigyan din siya ng kapangyarihang maghari sa lahat ng tao sa mundo, anumang angkan, lahi, wika at bansa. Alam niyo ba kung bakit pinanghahawakan rin ng mga mananampalataya ang mid-tribulation at post-tribulation na mararanasan muna ang kapighatian? Dahil naranasan na daw po at nararanasan na natin yung kapighatian, yung suffering. Ito yung sinasabi ng mga mananampalataya. Meron bang mananampalataya na hindi nagdudusa ngayon? Meron bang mananampalataya na hindi nahihirapan ngayon? Tulad na lang ng mga unang Kristiyano sa panahon ng Nero Emperor. Matindi po ang persecution that time. Doon sa Iron Kingdom, yung Roman Empire, na matindi po yung pagpapahirap. Pinaniniwalaan nila yon na hindi na uli pang naganap yung matinding pag-uusig, pagpapahirap at pagpapatay sa mga Kristiyano sa panahon natin. Noon lang naganap yung matinding pag-uusig, matinding kapighatian, pagpapersecute at pagpapatay po sa mga Kristiyano. At hindi na ulit naganap. Yun ang pinanghahawakan ng mga nasa mid at nasa post. Pagkatapos ng Nero Emperor, marami pa pong pagpapersecute na naganap. Pero yung sinasabi ng Biblia, hindi pa nararanasan simula ng likay ng mundo at hindi na muli pang mararanasan. Pwedeng hindi pa nararanasan sa panahon natin yung Great Tribulation na ibabagsak ng Panginoon. Kaya maraming naniniwala doon sa pre-tribulation. Pakinggan mong mabuti ito, kapatid. May mga supporting verse ang Matthew chapter 24 na hindi mo malalaman ang pagdagit at pag-rapture ng Panginoong Jesus. Sa mid-tribulation kasi, kung alam mo na nag-upisa na yung tribulation, bibilang ka lang ng 3.5 years. Pwede nang dumating ang rapture sa kalagitnaan. Pero sinasabi ng Matthew chapter 24, wala kahit isa ang nakakaalam ng rapture ng Panginoong Jesus. Matthew chapter 24 verse 36, tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, walang nakakaalam nito kahit ang mga anghel sa langit. Ano sa tingin nyo? Pwede ba sa mid-tribulation magkaroon ng rapture? Dahil sinabi ng Matthew chapter 24 sa binasa natin, hindi daw po nakakaalam. Wala kahit isa, kahit ang anghel, hindi alam yung rapture. So tingin nyo, pwede rin ba sa post-tribulation? So kahit po maranasan yung 3.5 years, tapos yung naniniwala sa post-tribulation, mararanasan muna yung 7 years, magbilang lang ng 7 years, saka magra-rapture. Pero sinasabi ng Matthew chapter 24, wala pong nakakaalam. Kaya po marami ring nag-i-stand doon sa pre-tribulation kasi hindi nabibilang yung taon na pwedeng mag-rapture. Dahil pangako po ng Panginoong Jesus sa kanyang mga mananampalataya na hindi na mararanasan yung matinding kapighatian. 1 Thessalonians chapter 1 verse 9 hanggang 10. Sapagkat sila mismo ang nagbabalita kung paano nyo kami tinanggap at kung paano nyo tinalikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan para maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. At sila na rin ang nagsasabi tungkol sa paghihintay nyo sa pagbabalik ng anak ng Diyos mula sa langit na walang iba kundi si Jesus na muli niyang binuhay. Siya ang magliligtas sa atin sa darating na kaparusahan.
Kaya ito yung pinaniniwalaan ng ibang mga mananampalataya rin, yung pre-tribulation. Dahil wala pong nakakaalam nito. Katulad ng sa panahon ni Noe, na mga tao ay walang pakialam. Basahin po natin ang Matthew chapter 24. Kung ano ang mga ginagawa ng mga tao nung kapanahunan ni Noe ay ganoon din ang gagawin ng mga tao sa pagdating ko na anak ng tao. Na mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinuman at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Wala silang kaalam-alam sa mangyayari hanggang sa dumating ang baha at nalunod silang lahat. Ganyan din ang mangyayari sa pagdating ko na anak ng tao. Ang mga bersikulo na yan na sumusuporta sa pre-tribulation. Bago dumating ang matinding kapighatian o yung 7 years of tribulation, magkakaroon muna ng rapture. Ikaw kapatid, kung ikaw ang tatanungin, saan tayo maniniwala? Doon sa pre-tribulation, sa mid-tribulation, o sa post-tribulation? Hindi dapat pagtalon-talunin yung mid, yung post, yung pre-tribulation dahil ginagamit din ng kaawayan para pagsabong-sabongin yung mga mananampalataya. Oo, alam mo nga yung post-tribulation, alam mo yung mid-tribulation, at saka yung pre-tribulation. Kaso nga lang, punong-puno ko naman ng galit dahil ayaw mo yung pinaniniwalaan ng iba. Nagiging dulot ito ng kasalanan sa puso. Mga kapatid, hindi na to mahalaga. Ang mahalaga, merong Diyos na nagligtas sa atin. At kahit sa buhay natin, hindi na natin maranasan ng rapture, abutan tayo ng kamatayan, merong nag-iingat po sa atin. Yun ang pangako ng Panginoon. Ito ang tiyak at siguradong mangyayari at magaganap na ang Panginoong Hesus ay darating at kukunin niya ang kanyang mga mananampalataya. At pagkatapos ng rapture mga kapatid, mapapansin nyo may 7 years of tribulation na pinag-aaralan po natin. At doon sa 3.5 years, ibubuhos ng Diyos ang kanyang galit. May mga mananampalatayang natira po doon, yung hindi nakasama doon po sa rapture. Pero may maninindigan po doon na hindi magpapatatak. Sila po yung i-spare ng Panginoon. Kaya pag nag-end po ang 7 years of tribulation, darating ang Panginoon, the second coming of Jesus Christ. Kaya mananagho yung mga tao dahil sa matinding kapighatian naranasan nila pagdating ng Panginoong Hesus. Totoo nga ang sinasabi ng Biblia. Makita nyo mga kapatid, marami nagtatanong, mga may iwan po sa rapture ng mananampalataya, paano kaya mangyayari sa kanila? Sa pagkakataon po ito mga kapatid, kung magpapatuloy sila at hindi sila magpapatak sa Antikristo, dahil matindi po magiging labanan po niyan. Kailangan dito ang talino upang maunawaan ang kahulugan ng numero ng unang halimaw, dahil simbolo ito ng pangalan ng tao at ang numero ay 666. Ang 666 po ay kahulugan, numero ng halimaw at simbolo ng pangalan ng demonyo. Yan po yung sinabi ng Biblia. At ang tatak ng halimaw na 666 ay nakita na daw po noong unang panahon. Ito ay espekulasyon na ang Nero Emperor, siya po ay merong katugma ng numero ng 666. Ganon din mga kapatid, ang mga pope at nakatugma ang numero at ang tatak ng demonyo sa kanilang pangalan. Ganon din mga kapatid sa mga ginagawa nila at sa mga emblem na suot po nila. Kaya po marami nagsasabi na ang mga taong ito nung sa henerasyon nila, sila po'y antikristo sapagkat tumutugma yung 666 sa mga pangalan nila at sa mga emblem po nila. Ganon din si Adolf Hitler. Alam natin kung gaano kasama ang taong ito at ano ang naitala niya sa kasaysayan ng mundo. At sinasabi nila na nasa kanya rin ang tatak ng halimaw, yung 666, sapagkat alam natin na sa panahon ng pag-rule ng Antikristo, sabi ng propesiya sa Biblia, dadanak ang dugo. Grabe po ang mangyayari. Maraming mamamatay at sa panahon ni Hitler, ito po yung nakita nila. Tinitingnan nila na yung 666 ay nakatugma sa ginagawa ni Hitler dahil katulad ng sa Antikristo. Ganon din sa bansang Amerika, ang presidente dati na si President Barack Obama ay tinitingnan na siya ay merong tatak ng 666. Nakatugma ito sa pagiging presidente. Alam natin na ang USA o ang Amerika ay isa sa napakamakapangyarihang bansa sa mundo at nagro-rule po ito hanggang sa oras na ito. Tinitingnan ng mga nag-aaral sa Biblia patungkol po sa Antikristo at sa Mark the Beast na 666 na si Barack Obama ay isa sa may tatak na 666. Dahil sa kapangyarihan nitong mamahala sa buong mundo at ito rin nakikita na mangyayari po sa Antikristo. Yun po ay spekulasyon lang ng tao na ang tatak ng 666 o tatak ng Diablo ay nandun sa mga tao na yon at sa panahon na yon. Pero ang sabi ng Biblia mga kapatid, ang numero ng Antikristo o ng halimaw ay magaganap po
at magpapakilala sa panahon ng paghahari mismo ng Antikristo. Makikita ng hayagan ang pagtatatak ng 666 at ang tatak na 666 sa panahon ng pagpapakilala at paghahari ng demonyo o ng Antikristo, halimaw na tinatawag at ng huwad na propeta. Katulad ng nare-release kong video, after rapture po, meron pong 7 years of tribulation na tinatawag. Yung 7 years po, nahahati po sa dalawa. Yung unang 3.5 years, diyan po magpapakita yung puting kabayo na sinasabi sa Revelation. Nang ibig sabihin po, magpapakilala ang Antikristo bilang false peace. O magpapakilala siya at magpapakita siya na mabuti siya. Marami siyang matadaya, magpapakita siya ng mga himala at kababalaghan, kaya marami pong sasamba sa kanya at maraming mananampalataya sa kanya. Yan po yung unang part ng 7 years of tribulation. Pagkatapos po niyan, ihahayag na Antikristo ang kanyang sarili bilang isang suwail at lalapastangan sa pangalan ng Diyos. Diyan po yung tatakang magaganap. Maraming mamamatay, literal po, na makikita ito sa noo at sa kamay. Revelation chapter 13 verse 15. Hinayaan ng Diyos ang pangalawang halimaw na magbigay ng buhay sa imahen ng unang halimaw. Kaya nakapagsalita ang imahen at nakapag-utos na patayin ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao, dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin man o malaya, na magpatatak sa kanang kamay o sa noo. Magiging sapilitan at maraming magpapatatak po ng numero ng 666. Sa lahat po ng maiiwan na hindi nanampalataya sa Panginoon, sa lahat ng tumalikod sa kanilang pananampalataya sa Diyos at itinakwil si Kristo bilang Diyos at Panginoon nila, makakasama nila ang Antikristo. At sa paghahari ng Antikristo, sa tatakang magaganap, marami po ang mapipilitang magpatatak. Sinasabi ng karamihan kung paano itatatak ang numerong 666 sa pamamagitan ng microchip or yung implantation. Ganon din yung barcode. At marami rin nagsasabi na sa pamamagitan ng vaccine, tulad na lang nangyaring pandemya, at maraming natakot po na mananampalataya kaya maraming hindi nagpa-vaccine. Ganito tinitingnan ng mga tao at ng mga Bible scholar kung ano ang mangyayaring tatakan po. Ganon kahalaga yung tatak ng demonyo sa mga maiiwan. Bakit po? Kasi magkakaroon ng cashless society. Hindi mo kailangan ng pera para makabili at makapagbenta ng mga bagay. Kasi ang kailangan mo nang gamitin para makabili at makabenta ay ang tatak ng halimaw, yung 666. Kailangan meron ka nito sa noo o meron ka sa kamay. At hindi na kailangan ng pera para bumili. Tatak ng halimaw ang kailangang makita sa iyo. Sa panahon natin, marami nagsasabi na nandito na tayo sa cashless society. Gumagamit ng barcode, GCash, through online. Pero hindi po mga kapatid, dahil magiging hayagan ng tatakan at wala na talagang perang gagamitin po para makabili at makapagbenta ng item. Para mabuhay ka, kailangan mo ng tatak ng demonyo. Yun po ang mangyayari sa propesiya sa tatak ng halimaw. Matinding tagutom po ang mangyayari kasi maraming magpapatatak pero marami rin at meron ding hindi magpapatatak. Yung mga naiwan na mananampalataya na hindi nakapagsisi pero during the rule of Antichrist, sila po ay maninindigan at hindi sila magpapatatak. At ang ibig sabihin nun, kung wala silang tatak na 666, hindi po sila makakabili o makakapasok sa pamilihan. Magiging mahirap ang buhay. Revelation 13:17. At ang sino mang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaaring bumili o magbenta. Sa panahon din ng tatakan, dadanak ang dugo. Gaya ng sinabi ko sa inyo mga kapatid, may maiiwan na mga mananampalataya at mananindigan sila para sa Diyos. Oo, naiwan sila sa rapture pero hindi sila magpapatatak. Pero ang gagawin ng Antikristo, papatayin nila ang mga hindi magpapatatak. Kaya po dadanak ang dugo sa tatakan sa panahon po ng marka ng halimaw. Revelation chapter 13 verse 15, hinayaan ng Diyos ang pangalawang halimaw na magbigay ng buhay sa imahen ng unang halimaw, kaya nakapagsalita ang imahen at nakapag-utos na patayin ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Ibubulid sa impyerno ang Antikristo at ang huwad na propeta at kasama ng mga nagpatatak ng 666 sa noo at sa kanilang kamay. Wala na pong burahan at wala nang balikan po. Kapag meron kang tatak nito, kasama kang ibubulid sa impyerno ng Antikristo at ng halimaw.
Revelation chapter 19 verse 20. Ngunit dinakip ang halimaw, dinakip din ang huwad at sinungaling na propeta na gumagawa ng mga himala para sa halimaw. Ang mga himalang ito ang ginamit niya upang dayain ang mga taong may tatak ng halimaw at sumamba sa imahen nito. Silang dalawa ay itinapon ng buhay sa lawang apoy, nagliliyab na asupre. Maraming sasamba sa Antikristo, sa huwad na propeta o sa halimaw na tinatawag sapagkat marami silang nadaya sa mga ginawa nilang himala. Kaya rin nakapagpatatak ang mga tao ng numero ng halimaw o yung 666. At kapag natatakan na ang tao nito, makakasama sa impyerno at mapapahamak ang kaluluwa ng mga taong merong tatak na 666. Sa panahon po natin, makakakita na tayo ng mga glimpse patungkol po sa numero ng 666. Makikita po natin to sa mga satanista, mga nagko-cover po at ginagamit ang emblem na ito o yung numero ng 666. Ganon din sa mga brand na makikita po natin. Nagiging hayagan na po unti-unti ang mga numerong ito at yan po ay tanda na malapit nang dumating ang Panginoon. Ito po ay propesiya na galing po sa Biblia. Kapag ang propesiya na galing sa Biblia, asahan natin at tandaan natin na ito po ay magaganap. At kailangan po nating malaman na may ganito pong mangyayari. Ilan lang po ito mga kapatid sa mga propesiya sa marka ng halimaw. Alam natin na ang rapture, merong makukuha at merong maiiwan. Ang makukuha po yung sumampalataya sa Panginoong Hesus. At yung maiiwan yung hindi tumalikod at hindi nagsisi sa kanilang mga ginawang kasalanan. Takot-takot po ang mararanasan ng mga taong ito sapagkat mararanasan nila yung puot ng Diyos, yung galit ng Diyos. Mararanasan nila, makakasama nila dito yung Antikristo at yung mga paghihirap na mangyayari kapag naganap na ang rapture. At sa mga hindi pa nakakaalam kung anong rapture, naglabas po ako ng vlog or ng video patungkol po kung ano ang ibig sabihin ng rapture at kung ano ang mangyayari sa rapture. Panoorin nyo po at silipin kung ano po ang katotohanan patungkol po sa rapture. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 hanggang 17. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para sa lubungin ng Panginoon sa himpapawid. At makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Pwedeng natutulog dumating ang Panginoon at pwedeng pag hindi ka nakatanggap sa Panginoong Hesus, hindi ka nagsisi sa mga nagawa mong kasalanan, baka makita mo na lang yung mahal mo sa buhay na nag-church, nakikinig ng salita ng Diyos, lumalakad sa katwiran, ay wala na sapagkat naganap na yung rapture at ikaw naiwang ka. Diyan po ang katotohanan na kahit tulog po tayo, pwedeng dumating ang Panginoong Hesus at kunin niya yung mga mananampalataya niya. Pero sa mga maiiwan mga kapatid, magugulat na lang po ang mundo na mawawala po yung mga mananampalataya ng Panginoong Hesus. Lucas chapter 17 verse 35, sa dalawang babae magkasamang nagigiling, kukunin ng isa at iiwan ng isa. Pwedeng dumating ang Panginoong Hesus while working. Kanina po while sleeping, pwedeng dumating ang Panginoon. Dito naman while working, pwedeng yung kasamahan mo sa trabaho ay kunin ng Panginoon. Kasi ikaw hindi ka kumilala sa Diyos, hindi ka lumalakad sa katwiran. At baka pinagtatawanan mo pa yung kapatid mo na lumalakad sa kalooban ng Diyos. Pero darating yung time, pag nag-rapture, baka bigla kang maiwan dahil hindi ka sumampalataya sa Diyos at hindi ka lumakad sa kalooban ng Diyos. Yun ang nakakatakot na mangyayari mga kapatid sa tao sa rapture na magaganap pag naiwang ka, sapagkat mararanasan mo yung suffering, yung tribulation, yung puot ng Panginoon. Kaya kahit sa mga nagtatrabaho, ipinapangaral ang salita ng Panginoon. Maraming nangangaral po ng mga ebanghilista. Kahit po hindi kayo pastor o hindi po kayo misyonary, kung kayo po ay nakakilala at nakatanggap sa Panginoong Hesus at nakikinig ng salita ng Diyos, pwede nyo pong ipangaral kahit sa mga trabaho po ninyo at sa mga lugar na madalas po kayo na hindi pa nila nalalaman yung katotohanan patungkol po sa rapture at patungkol po sa pagdating ng Panginoong Hesus. Dahil napakatindi po ng mararanasan ng mga taong maiiwan sa rapture. Matthew chapter 24 verse 21, sapagkat sa mga panahong iyon makakaranas sa mga tao ng napakatinding kapighatian na hindi pa nararanasan mula ng likhain ng mundo hanggang ngayon, at wala nang mangyayari pang ganon
kahit kailan. Hindi pa nangyari sa mga unang panahon at hindi na mangyayari sa mga susunod pa pag naganap po yung paghihirap na ito sa mundo. Katapos ng rapture at ang mga naiwan sa pagdagit ng Panginoon, mararanasan po yung tindi ng paghihirap. Sabi dun sa ating binasa, hindi pa po nararanasan mula ng likhain ang mundo hanggang ngayon at wala na daw pong mangyayari pang ganon pagkatapos ng dilubyong ito. Pagkatapos ng mga araw na iyon ng matinding kahirapan, magdidilim ang araw. Hindi na magliliwanag ang buwan at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit. Ang mga bagay sa kalawakan ay mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas. Makikita ang tanda ng pagbabalik ko at maghihinagpis ang lahat ng tao sa mundo dahil dito. Ang sabi po sa binasa natin, yung araw hindi magliliwanag. Walang kaliwanagan kahit daytime na. Ibig sabihin kahit araw po hahanapin natin yung liwanag. Ganon din sa buwan. Ito yung nagsisilbing liwanag pagkagabi. Wala rin pong makikita mga kapatid sapagkat napakadilim po ng magaganap pagkatapos po ng rapture. Ang mga bituin ay mahuhulog po mula sa langit. At sabi doon ng mga bagay sa kalawakan ay mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas. Delubyo po ang mangyayari mga kapatid, na kahit yung nasa kalawakan, nasa second heaven na napakalawak, ay makikita na ito'y maguhulugan yung mga bituin at mayayanig. Kapag kalindol mga kapatid, alam natin nakakatakot po dito sa lupa. Pero sa pagkakataong ito, yung kalawakan po, mayayanig, makikita po. Kaya po humanap na ang lahat ng hahanap ng masisilungan. Kaya nga po sinabi ng Biblia, bundok, taganan mo ako sapagkat di ko makakayanan yung paghihirap na ito. Tatakas yung kamatayan. Gusto mong mamatay pero hindi ka mamamatay. Bakit? Naiwang ka doon sa rapture. Kasi hindi ka tumalikod sa kasalanan mo. Kaya mararanasan mo yung dilubyo, yung matinding paghihirap. Papakawalan na ng Panginoon yung kanyang puot. Mararanasan ng mga taong maiiwan sa rapture. Matthew chapter 24 verse 30, makikita ang tanda ng pagbabalik ko at maghihinagpis ang lahat ng tao sa mundo dahil dito. Kaya lahat po ng maiiwan, matindi po yung pagnanasang makawala sa paghihirap na yun. Sa pagkatsyupot ng Diyos talagang mararanasan ng tao. Kasi makikita nila doon po sa himpapawid na nagbabagsakan yung mga bituin sa kalawakan, mawawala po doon sa mga lugar nila. Kahit yung buwan, araw ay mawawalan ng liwanag. Yayanigin ng Panginoon. Iilan lang po yan mga kapatid sa tribulation at paghihirap na mararanasan ng mga tao kapag naiwan sila sa rapture. Kasi kahit hindi pa napupunta sa impyerno yung mga taong makasalanan, sa rapture pagkatapos po at naiwan sila, mararanasan na nila yung puot ng Diyos. Hindi pa po sila nakakarating sa impyerno. Pero sa mga matitira po ng mga mananampalataya, mga martir po, napapahirapan pero hindi pa rin magpapatatak kahit marami na nagpatatak, sa pag-end ng 7 years ng tribulation, magpapakahayag ang Panginoong Jesus, the second coming of Jesus Christ. Hindi po puro puot at galit ng Diyos ang pinapakita po ng Biblia. Ipinapakita dito na mahabagin ng Panginoon at napakaraming chance ang binibigay niya sa tao. Ang Diyos po ay makatwirang hahatol po sa atin. Meron pong pangakong Panginoon sa mga mananampalataya sa Panginoong Jesus. Buhay na walang hanggan ang binigay ng Diyos sa atin, na kahit tayo mahirapan sa mundong ito, tayo ay masaktan, tayo po ay makaranas po ng mga kasamot-saring pag-uusig, binibigyan niya tayo ng buhay. John chapter 10 verse 28, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at kailanman ay hindi sila mapapahamak, walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Kailangan mong mapanood to at malaman ito. Totoo nga ba ito? Ito na ang sinasabi ng Biblia patungkol dito.
Tingnan nyo mabuti yung video. Sa isang bus na napakaraming bata, biglang nawala. At biglang napatingin yung lalaki at sobrang gulat niya kasi nag-disappear yung mga bata. Dito rin sa airport nawala yung mga tao. At natakot yung mga naiwan, natakot yung nakakita na biglang nawala yung tao. Ilan lang yan mga kapatid na lumaganap sa social media na milyon-milyon na nakapanood at maraming natatakot dahil nag-rapture na daw at naiwan ng maraming mananampalataya. Dahil kung di mo pa alam kapatid, yung mga bagay na yon ay tinatawag na rapture. Caught away or taken away na nakalagay sa Bible. Sa isang iglap, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng trompeta, lahat ng mga mananampalataya ng Panginoong Hesus ay kukuhanin at mawawala. 1 Corinthians chapter 15 verse 52, sa isang iglap, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trompeta, at sa pagtunog ng trompeta ay muling bubuhay ng mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok, at tayo mga buhay pa ay bibigyan din ng mga bagong katawan. 1 Thessalonians chapter 4 verse 17, pagkatapos sa mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ng Panginoon sa himpapawid, at makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Tingnan nyo mabuti yung video. Kasi sa samot-sari po na nakalagay po doon sa compilation, meron sa airport, mga CCTV camera, doon sa bus, mga dash camera. Kung ikaw ang tatanungin, totoo nga ba na nag-rapture na at marami ang naiwan? Let me know in the comment section kung ano yung sagot mo. Marami na rin po ang nag-react patungkol sa mga video na ito, at marami pa rin ang hindi nakakaalam patungkol sa nangyari pong ito at kung ano ang katotohanan sa likod po ng mga clips na ito. Marami na po ang gumawa ng reaction video patungkol po sa video na ito, sa mga clips na lumaganap po sa social media. Marami rin po nagko-comment sa bawat video ko na nilalabas. Kahit off topic na po sa rapture, pinapatingnan at nire-request nila na ipaliwanag daw po ito kasi marami pa rin ang hindi nakakaalam about po sa likod ng mga video na ito at sa mga clips po na ito. Saan aware dun sa mga bagay na kapag nawala yung tao, bakit natatakot yung iba? Dahil kapag nawala at dinagit na ang mga mananampalataya ng Panginoong Hesus, yung tinatawag na rapture na nakalagay sa Biblia, dyan na po magaganap yung Great Tribulation, yung matinding kapighatian. Naglabas po ako ng video patungkol po sa 7 seals, 7 bowls, at 7 trumpets. Yun ang dahilan kung bakit sila natatakot at kung bakit kumalat din at napakaraming nanood po ng mga video clips po na to na nawala yung mga tao at natakot yung mga naiwan. Dito rin sa restaurant, iba't ibang angle, iba't ibang pwesto po ng mga nakaupo at mga naka-dine in, biglang nawala po yung mga tao at may mga natira at sabay-sabay natakot at nagtilian. Kaya po maraming natakot at maraming nagtanong na nag-rapture na nga ba talaga at naiwan ng maraming mananampalataya. Para po sa kaalaman ng iba at sa kapanatagaan ng mga damdamin natin, ganoon na din sa mga nagtatanong hanggang ngayon kung totoo ba yung video na lumaganap na yan at nagkaroon ng maraming views, iba't ibang clips na sabay-sabay nawala yung mga tao at maraming natakot. Yan po ay hindi totoo. Yan po ay video compilation na in-upload sa isang website. Sa unang tingin, mapapaniwala ka talaga. Dahil nga naman CCTV, dashcam, bodycam, makikita nyo po yung angles po dyan at lahat po ng mga action camera ay biglang nawala yung mga tao at maraming natakot at nagulat. Kaya kapani-paniwala po. Kung ikaw ay video editor, makikita mo na fade lang po yung ginagamit dun sa mga tao na biglang nagdi-disappear. Pero it's a compilation lang po. Ginawa po yan to warn us and not to scare us. Dahil ang sabi sa Thessalonica at Corinto, sa isang iglap, sa isang kisap mata, bigla pong maglalaho, hindi po magiging faded. Doon po kasi sa mga video, kung titignan nyo at i-analyze nyo po, i-reviewin nyo, nag-fade po yung mga tao. So kung editor ka, malalaman nyo po yun. Pero dahil ito po ay edited at ito po ay kinumpay lang, ito po ay hindi totoo. Dahil doon po sa binasa natin sa Bible, twinkling of an eye lang po, biglang mawawala yung mga tao. Dahil kung totoong naganap na ang rapture, marami po ang mawawala at marami po ang matatakot, magugulantang. Mababalita po to sa buong mundo. Pero hindi pa po nangyari yung ganitong event. Wala pa po kasi. Kasi pag nangyari yung rapture, hindi lang basta takot at pangamba. Kung makikita nyo sa video, parang ganun lang ang nangyari. Pero mas matindi pa po dyan yung magaganap. Magkakaroon ng panic,
magkakaroon ng disaster. Kasi kahit yun sa mga operations, maraming mawawala po na Kristiyano dyan. Hindi man yung mga operator ang nawala, yung mga kasamahan nila magugulat at matatakot. So yun po yung mangyayari po sa buong mundo at mababalitaan po yan ng kinapal. Yung mga video compilation po na yan na mukhang totoo po, yan po ay in-upload dun sa website ng davidjeremiah.org. In-upload po dyan yung mga video kaya kumalat sa social media. Yun lang po yung dahilan kung bakit na-upload po yan. Hindi para takutin ka at ang mga tao, kundi para i-remind tayo na may rapture talagang magaganap. Kumalat lang talaga sa social media kasi nga in-upload ito sa website. Alam nyo naman sa panahon natin ngayon, lalo na pagka nilagay sa social media mga video clips o kaya naman yung mga information patungkol sa prophecies, sa Bible, tsaka sa end times, mabilis po kakalat yan. Yun lang gusto kong sabihin sa iyo at salamat kung nakarating ka sa huling part ng video na ito. Salamat kapatid, nasagot ko nawa yung mga tanong nyo at mga nag-request at nagtagpo sa akin, nag-PM about po sa mga clips na yan at sa mga video na yan. Marami nawa kayo natutunan at naliwanagan nawa tayo. Actually, pinapaalalahanan lang po tayo na meron talagang magaganap na rapture. Kung bakit ginawa po yan, hindi para takutin tayo. Yan din po yung motive ng mga video po na yan. Na merong magaganap na ganyan at makikita po yan ng mga tao dahil may mga cameras na po. Pagkatapos nakita kong bumukas ang langit at doon ay lumitaw ang isang puting kabayo. Tapat at totoo ang tawag sa nakasakay dito at makatarungan siyang humahatol at nakikipagdigma. Ang propesiya sa pangalawang pagparito ng Panginoong Hesukristo. Marami po sa Biblia na sinabi ni Jesus na siya po ay babalik sa pangalawang pagkakataon. Ito ang sinabi ng Bible, when Jesus ascended to heaven, there's a witness and promise. In this passage, nung si Jesus po ay umakyat sa langit, nakita po ng mga alagad at may nagpakita ng mga anghel at ito yung pangako. Acts chapter 1 verse 9 hanggang 10. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito habang sila ay nakamasid, siya ay dinala pa itaas at ikinubli siya ng isang ulap sa kanilang paningin. Nang nakatitig sila habang siya ay pumapaitaas, narito dalawang lalaki na nakaputing damit ang tumayo sa tabi nila. Sinabi ng dalawang lalaki, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nakatayo at nakatitig sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay babalik din katulad ng papunta sa langit na inyong nakita. The second coming of Jesus Christ. Lagi ko pong sinasabi ito sa mga pag-aaral natin. Ang first coming ni Jesus Christ ay sa pamamagitan ni Virgin Mary. No first coming, ito po yung nangyari. Si Jesus Christ ay sobrang humble na nagpakita sa mundo. Naasahan ng mga Hudyo na siya ay haring darating, siya ay majesty, pero nung napakita ang Panginoong Jesus, siya ay pinanganak sa sabsaban. At dito nireject siya ng mga Hudyo at hindi siya tinatanggap na Mesaya hanggang sa panahon natin na ito. At na-describe rin si Jesus Christ na siya ay kordero ng Diyos, the Lamb of God, kung saan siya ay kinahirapan, namatay, ngunit muling nabuhay. Kung bakit may second coming, sapagkat ito'y pangako ng Panginoon sa mga mananampalataya niya. Ibang-iba po ito sa mga naganap nung first coming. Sa first coming, siya po ay very humble na dumating at nagpakita, but this time sa second coming, siya po ay mag-rule, siya ay mag-ahari. Dito tatanggapin na siya ng mga Hudyo as Savior, as Messiah, at dinescribe ang second coming ng Panginoong Jesus as Lion of Judah, to rule, to reign, and to punish sin. Revelation chapter 1 verse 7. Narito, dumarating siyang kasama ng mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at ng mga tumusok sa kanya, dahil sa kanya ang lahat ng lipi ng tao sa lupa ay tatangis. Oo, siya nawa. Ang second coming din ay merong dalawang bahagi. First is rapture. Maraming confusion na sinasabi ng mga nag-aaral at nagsasaliksik pagdating sa pangalawang pagkakataon ng Panginoong Hesus na ang rapture ay magkaiba sa second coming. But the fact is, ang second coming ay dalawang bahagi. Ang unang part ay yung rapture. Kasi sa rapture, dito kukunin pa lang niya yung mga banal at mga hinirang, yung mga nagtagumpay po. Siya'y bababa pero hindi pa lubusang magpapakita. Doon lang po imimit sa clouds, sa mga alapaap, sa ulap lang po imimit ng Panginoon
ang mga banal. Hindi pa siya makikita ng mga naiwan sa rapture. Ang makikita lang ng mga tao ay yung mga Christians na biglang naglaho. Ang makakakita lang po sa kanya ay yung mga nakuha sa rapture. Kasama po ng mga nag-resurrect na Christian na namatay na. Ito po yung sinabi ng Biblia na magmimit po ang mga Kristiyanong makukuha sa rapture. Pati po na namatay na Kristiyano na magre-resurrect po, imimit sa cloud ng Panginoon. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 hanggang 17. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Yan po yung first part ng second coming ni Jesus Christ. Pagkatapos po niyan, dyan na magro-rule ang Antichrist. Dyan na magro-rule yung false prophet. 7 years of tribulation. Ito po yung pinag-aaralan natin. Sa 7 years of tribulation ay nahahati sa dalawa. 3.5 years ng kapayapaan at magpapakilala ang Antikristo na siya ay mabait at maraming sasamba sa kanya sapagkat marami po siyang gagawing kababalaghan. Pagkatapos ng 3.5 years, magpapakilala na siya po ay suwail at lalapastangan sa Diyos. Ang 3.5 years po na yon ay Great Tribulation. At habang merong paghihirap po sa lupa sa mga naiwan po sa rapture, meron pong magaganap sa sangkalangitan, marriage supper of the Lamb at judgment seat of Christ. The marriage supper of the Lamb. Ang bride ay ang church at ang groom ang Panginoong Hesus. Ito yung nakalagay sa Bible. Nun din mga kapatid, yung judgment seat of Christ at huhukuman ng Panginoon ang mga mananampalataya at kokoronahan at re-rewardan ang mga nagtagumpay. Tindi ng kapighatiang nararanasan ng mga taong naiwan sa rapture na natili sa mundo, ito na magpapakita ang Panginoong Hesus na bumababa mula sa langit na nakasakay sa puting kabayo kasama ng kanyang mga mananampalataya. Pagkatapos nakita kong bumukas ang langit at doon ay lumitaw ang isang puting kabayo. Tapat at totoo ang tawag sa nakasakay dito at makatarungan siyang humahatol at nakikipagdigma. Grabe yung pagtangis nila na makikita nila ang Panginoong Hesus na maghahari na nakasakay sa puting kabayo kasama ng mga namuhay ng matuwid sa harapan ng Panginoon. Kaya tatangis ang lahat ng makakakita sa Panginoong Hesus sa kanyang pangalawang pagparito habang bumababa na nakasakay sa puting kabayo. Matthew chapter 24 verse 30. Pagkatapos ay makikita ang mga tanda ng anak ng tao sa langit. Pagkatapos ay mananaghoy ang lahat ng mga lipi ng lupa. Makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. At dito magaganap ang digmaan sa pamagitan ng Panginoong Hesus at ng Satanas. Ibubulid sa impyerno ang Antikristo at ang huwad na propeta at sila po ay matatalo ng Panginoon. Matinding labanan po ito, the Battle of Armageddon. At pagkatapos po nun, matatalo ang Satanas at siya igagapos sa loob ng 1,000 taon. At maghahari ang Panginoong Hesus kasama ng mga naligtas dito po sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Tawag po dito ay the millennial reign of Jesus Christ. Kung mapapansin nyo, ganun lang ang pag-iingat ng Panginoon sa mga mananampalataya. Ang pag-asa ay ang pagdating niya. Kasi ang lahat na nananampalataya sa Panginoong Hesus ay maliligtas at hindi na makakaranas ng kapahamakan. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Kaya kung first time mo pa lang napakinggan ang aral na ito, nais ng Diyos na tagapin mo siya bilang Diyos tagapagligtas ng iyong buhay. Pagsisihan mga nagawang kasalanan at pagharian tayo ng Panginoon. Pikit mo yung mata mo, tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa buhay na walang hanggan na ibinigay niyo sa amin. Sa tindi ng mga kahirapan,
sa mundo, sa tindi ng mga kasamaan, nararanasan po namin, meron po palang Diyos na nagmamahal sa amin. Kayo yon, Panginoong Hesus. Tinatanggap ko po kayo bilang Diyos at pagligtas ng aking buhay. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng mga nagawa kong mali at kasalanan. Patawad po, Panginoon. Salamat sa inyong mga salita, sa inyong banal na Espiritu na nangungusap po sa amin. Patuloy kayong maghari. Tulungan nyo kami, Panginoon, na habang nabubuhay sa mundong ito ay malakaran namin ang kalooban ninyo. Layo nyo kami sa samot-saring temptasyon, makakapahamak, Panginoon, ng aming kaluluwa na aming pananampalataya. Hawakan nyo aming puso at aming isipan. Salamat po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat kapatid kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Maraming ka nawang natutunan. Sa gabay ng banal na Espiritu at pag-aaral patuloy ng kanyang salita ay lumalim ka sa pagkakilala sa Panginoon. Nire-reject ko at sinasaway ko na manggawa ng kaaway na misconception sa isipan natin sa mga napakinggan po natin. Pangawakan natin ang mga pangako ng Panginoon sapagkat ito'y totoo at magaganap na po. Salamat uli kapatid. Kung napapanood mo to sa YouTube channel, mag-subscribe ka po. Click nyo rin yung notification bell para updated ka sa mga nare-release natin na video. Kung napapanood nyo po ito sa Facebook page, i-like nyo po yung video at kung meron kayong gustong sabihin, let me know in the comment section. Salamat kapatid, hanggang sa susunod na pagkikita natin. Ito yung likod, Pastor Gab Bueno. God bless you po.